Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang LV. 37 years old na sa ngayon at nakatira dito sa Baisa, Quezon City. Isa ko sa mga tagahanga ninyo at pinapangarap ko talaga na maitampok ang kwento ko sa inyong programa sa radyo man o sa YouTube. At ngayon ay sa Spotify. Siya nga pala ang nilalaman ng istorya ko ay tungkol sa amin ni Januar. Papa Dudut, nung dumating si Januar, sa buhay ko ay alam kong siya ang lalaking para sa akin. Pero nang mga panahong yon, may boyfriend na ako, si Eldrin. Hindi ko naman mahiwalayan si Eldrin dahil na rin siguro sa awa at sa utang na loob. Marami kasing naitulong sa akin si Eldrin at nakakahiya naman kung basta-basta ko na lamang siyang iiwanan. Kaya nga no choice ako noon kundi ang pagsabayin ko sila ni Januar. Napapansin ko na minsan ka na lang mag-text sa akin. Hindi ka na katulad nung dati. May ka-text ka ba na hindi ko alam? Tanong sa akin ni Januar. Kahit na hindi niya sabihin ay bakas ko sa boses niya ang labis na pagtatampo. Samantala ay nakaramdam naman ako ng matinding kaba sa sinabing yon ni Januar. Sorry, pasensya ka na kung naging madalang na yung pagte-text ko sa'yo. Kasi madalas ay hiramin ni Mama ang cellphone ko. Pero wala akong ibang ka-text. Pagsisinungaling ko sa kanya. Ngunit malakas ang kutob ni Januar at nahirapan talaga akong paniwalain siya. Talaga, LV? Hindi ba kayo textmates ni Eldrin? Panunubok niya sa akin. Ano ka ba naman? Pinagdududahan mo ba ako? Okay para sa ikakaluwag ng loob mo. Hindi na ako nag-text pa sa ex-boyfriend ko. Kaya huwag ka nang magselos pa. Sabi ko kay Januar. Oo, Papa Dudut, ang sabi ko noon sa kanya ay ex-boyfriend ko si Eldrin kahit na hindi. Nagpatuloy naman siya sa pagsiselos. Hindi ko maiwasan na hindi magselos dyan sa ex-boyfriend mo. Hindi sa insecure ako pero hindi ko maiwasan ang maasar at magalit. Lalo na't hindi mo matanggal-tanggal sa cellphone mo yung litrato niya. Pag-amin niya sa akin. Nagulat naman ako sa aking narinig. Teka, pinakialaman mo yung cellphone ko? Tanong ko ulit sa kanya. Hindi ko maitago noon ang kaba at disappointment sa kanya. Pasensya na kung pinakialaman ko yung cellphone mo nang walang paalam. Ayun, nakita ko yung mga litrato ninyo ni Eldrin. Bakit hindi mo pa binubura yun ha? Ilang buwan na kayong wala. Tapos heto pa. Isa pa sa pinagsiselos ko bakit patuloy pa rin ang pakikipag-textmate mo dyan kay Eldrin? Bakit ka pa nakikipag-communicate dyan sa ex mo? Para ano pa? Question niya sa akin. Sa puntong yon ay huminga na lamang ako ng malalim.
O sige, para matigil na yung pagsiselos mo. Buburahin ko na ang lahat ng litrato namin ni Eldrin sa cellphone ko. Papalitan ko na rin ang SIM card ko para hindi na niya ako matext. Paniniguro ko sa kanya. Alam mo, LV, kung gusto mo talagang burahin yung mga pictures ninyo ng ex mo, matagal mo nang ginawa. May pagtatampong wika pa rin ang second boyfriend ko sa akin. Pagtatalunan pa ba natin to, Januar? Gusto mo yung mag-away pa tayo? Bago tayo pumunta sa mga magulang ko? Naiiritang tanong ko sa kanya. LV, tapatin mo nga ako. Mahal mo ba yung ex mo? Diretsang tanong niya sa akin. Pero hindi ko yon sinagot at sa halip ay sinalubong kami ng mama ko. Mainit namang tinanggap ni mama si Januar, pero kapansin-pansin na nag-uusap silang dalawa ng masinsinan habang nagtungo ako noon sa banyo para umihi. Hindi ko masyadong narinig ang kanilang usapan. Pero isang sigurado ako, ang pinag-uusapan nila ay ako. Hanggang sa nagpa siyang umuwi na noon si Januar. Siyempre hinatid ko ang aking second boyfriend hanggang sa labas ng bahay namin. LV, hiwalay na ba talaga kayo ni Eldrin? Seryosong tanong niya sa akin. Sinabi sa akin ng mama mo na kayo pa rin ni Eldrin. At saka dinala mo na raw pala rito siya noong isang linggo. Mahina pero may kirot na wika ni Januar sa akin. Sinubukan ko pang magpalusot noon. Hindi alam ni mama na break na kami ni Eldrin. Kaya niya siguro nasabi na kami pang dalawa. At saka tungkol naman dun sa nangyari nung isang linggo oo. Kasama ko nga siyang pumunta rito pero hindi bilang girlfriend kundi bilang kaibigan lang. Binisita kasi ni Eldrin si Eric. Kasi magkaibigan sila. Sa totoo lang LV, hindi ko alam kung paniniwalaan ko yung sinasabi mo. Wika niya sa akin. LV, pinayuhan ako ng mama mo na makipaghiwalay na sayo. Sabi pa niya sa akin na siyang nagpanginig sa buong katawan ko. Sinabi niya yun sayo? Hindi ako makapaniwala ng mga sandaling yon. Mabait daw akong tao kaya ayaw niya akong masaktan. Hindi raw niya kukonsintihin yung ginawa mo sa akin. Sabi pa ni Januar sa akin. Nakaramdam ako ng kaba at hiya sa aking sarili, papadudot. Sinubukan ko pa noong mag-alibay sa kanya na nagsisinungaling si mama pero hindi naniwala si Januar sa akin. Disappointed ako sa iyo, LV. Akala ko iba ka sa mga babaeng nanloko sa akin. Yun pala, isa ka rin pala sa kanila. Yun ang masakit na sabi ni Januar sa akin bago kami tuluyang nagkanya-kanya. Papadudot naghiwalay kami ni Januar at yun ang pinakamasakit na parte sa buhay ko. Pero wala akong sinisising iba, kundi ang sarili ko dahil alam ko na sa simula pa lamang ay mali na ako. Pinakawalan ko si Januar at pinagtiyagaan ko na lamang na mahalin si Eldrin. Papadudot pangit mang pakinggan ang salitang pinagtiyagaan, pero yun talaga ang ginawa ko. Lumipas pa ang isang taon ay sinikap ni Eldrin na pasayahin ako. At kahit na alam pa niya ang tungkol kay Januar, ay hindi siya nagalit sa akin. Bagkos ay minahal pa niya ako nang umabot pa sa puntong nagpaplano na kaming magpakasal. Alam mo LV, nagpapasalamat ako sa iyo kasi minahal mo ulit ako. Ako na siguro ang magiging pinakamasayang lalaki kapag naikasal na tayong dalawa. Ikaw ba? Excited ka na rin ba sa nalalapit nating kasal? Sabi sa akin ni Eldrin habang kitang-kita ko sa kanya ang labis na kasabikan na makaisang dibdib ako. Oo, excited na rin ako. Malungkot kong sabi sa kanya. Bakit parang hindi ka excited? Puna sa akin ang aking fiancé.
Eldrin, may iniisip lang kasi ako. Katwiran ko na lamang sa kanya ng gabing yon. Pwede mo bang i-share sa fiancé mo? Wika pa niya sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako, Papa Dudut. Eldrin, pasensya ka na pero wag muna nating pag-usapan yon. Dagdag ko. Alam mo, napapansin ko sa iyo. Simula nung tinanggap mo ang alokong kasal sa iyo naging ganyan ka na. LV, tapatin mo nga ako. Sigurado ka na ba talaga na gusto mong maikasal sa akin? Seryosong tanong ni Eldrin sa akin, Papa Dudut. Sa puntong iyon ay nagpa siya akong ipagtapat na sa kanyang katotohanan. Eldrin, naguguluhan pa rin ako sa mga nararamdaman ko sa iyo. Na-realize kong hindi pa pala ako handang magpatali sa iyo. Hindi naman nakaimik agad si Eldrin sa sinabi ko. Pero bakit? Sabi mo, mahal mo ko. At ako ang gusto mong mapangasawa. Pero bakit bigla ka na lamang naguluhan? Yon ang tanong niya na naghahanap ng kasagutan sa akin. Si Janmar ba ang dahilan? Mahal mo pa rin ba siya? Maya-maya ay dugtong na tanong niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng pag-uusig ng aking konsensya at naiiyak na umamin sa aking fiancé. Eldrin, sorry, tama ka. Aaminin ko. Mahal ko pa rin si Janmar hanggang ngayon. Matagal ko nang alam yan. Hindi ako manhid, LV. Sa isang taong relasyon natin, alam ko na mahal mo pa rin siya. Kahit na ako ang kasama mo sa mga lakad tulad nito, alam ko na hindi ako ang nasa isipan mo, kundi ang lalaking yon. Kaya nga nagsiselos ako eh. Pero bakit hindi mo siya makalimutan? Ano bang meron sa kanya na wala sa akin? Ano bang binigay niya sa iyo kaya ganun mo na lamang siya kamahal? Damang-dama ko noon ang sakit sa boses niya, Papa Dudut. Ipostpone na lang muna natin ang kasal. Yun ang aking naging desisyon sa halip na sagutin ko pa ang katanungan ni Eldrin. Kapag kasi sumagot pa ako, alam kong lalo lamang siyang masasaktan. Sige kung yan ang gusto mo, pero hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. Baka kasi magbago pa ang isip mo. Noon ay naiiyak niyang sabi sa akin. Pagkatapos noon ay niyakap niya ako ng mahigpit. LV, sobra kitang minahal kaya ganito na lang ang nararamdaman ko ngayon. Sa totoo lang ay masakit ito para sa akin, kaso anong magagawa ko? Hindi naman kayang diktahan ang pusong nagmamahal, hindi ba? Hindi naman ako nakakibo agad dahil aaminin kong sobra akong naawa noon kay Eldrin, Papa Dudut. Masyado kasi kitang minahal at wala akong tinira sa sarili ko. Kaya heto ako, LV. Ginawa na kitang langit ko. Sa iyo lang umiikot ang mundo ko. Kaya nga daig ko pa ang sinaksak sa sobrang sakit ng nararamdaman ko sa ngayon. Pagpapatuloy pa ni Eldrin sa akin. Hindi rin kami naghiwalay ni Eldrin at pinagpatuloy ko pa rin ang pakikisama sa kanya hanggang sa maikasal nga kami. Ginawa ko yon dahil na rin sa wala na akong choice at ayaw kong magalit ang mga magulang ni Eldrin na naging mabuti naman sa akin. Papa Dudut, naging maayos naman ang pakikitungo sa akin ni Eldrin pero sa una lang pala yon. Dahil lumipas ang mga panahon, nagbago din siya at naging masamang asawa. May nakapagsabi sa akin na madalas kayong mag-away ni Eldrin. Masinsinang sabi sa akin ni Mama. Isang araw habang sinasamahan ko siyang magluto noon sa kusina. Napabuntong hininga na lamang ako, Papa Dudut. Opo ma, madalas po kaming magtalo dahil sa selos. Pero ayos na po kami ngayon, inform ko sa kanya. Alam ko namang hindi mo mahal si Eldrin. Napilitan ka lang napakasalan ng lalaking yon, sabi sa akin ni Mama. Hindi ako umimik. Totoo kasi ang sinasabi ni Mama. Hindi ko mahal ang aking asawa. Si Janmar ang mahal mo. Hindi siya, hindi ba? Pagpapatuloy pa ni Mama.
Hindi pa rin ako kumibo noon. Sa pananahimik at reaksyon ng mukha ko, malalaman na ni Mama ang katotohanan. Sana si Januar na lang ang pinili mong mahalin. Sa totoo lang ay ayaw ko kay Eldrin para sa iyo. Pero wala kaming nagawa ng tatay mo. Kasi mapilit ka. Pero kahit minsan ay hindi kami nagtiwala dyan sa lalaking yan. Sa puntong yon ay nilabas na ni Mama ang totoo niyang saloobin sa asawa ko. Nagtaka naman ako sa sinabing niyo ni Mama. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ko sa kanya. Ngunit dinirekta lamang ako ni Mama. LV, hiwalayan mo na yung Eldrin na yan hanggat maaga pa. Bakit niyo po ba ako pinapahiwalay kay Eldrin? Meron po ba kayong alam na hindi ko alam? Kompronta ko na sa kanya. Alam mo kung ano ang ginawa ng magaling na lalaking yan? May kabit lang naman ang magaling mong asawa. Yun ang pasabog sa akin ng aking ina. Siyempre nagulat ako pero hindi agad ako naniwala. Teka paano po kayo nakakasiguro dyan? Usisa ko sa kanya. Nakita mismo ng dalawang mata ko. Sa totoo lang alam na ni Eldrin na nahuli ko siya. Ayun, nag-away kami. Sigurado ako na hindi niya yon sinabi sa'yo. Hindi ako agad nakapagsalita sa mga sinabi ni Mama. Hindi nga po niya sinabi yon sa akin pero Ma, totoo po ba yung mga sinasabi ninyo? Aaminin kong may kirot na akong nararamdaman sa aking puso ng sandaling yon. Mukha ba ako nagsisinungaling? LV, hiwalayan mo na yang si Eldrin hanggat hindi pa kayo nagkakaanak. Kasi kung patuloy kang makikisama dyan, siguradong sasakit lang ang kalooban mo. Mauwi rin kayo sa hiwalayan. Babalapan niya sa akin. Nanlumo naman ako sa katotohanang pinagtaksilan ako ni Eldrin. Hindi ako makapagsalita at hindi ko mapigilan ang aking pagluha dahil sa sobrang sakit, Papa Dudut. Makakaya mo siyang hiwalayan, LV. Mawawala rin niyang pagmamahal mo sa kanya. Sa oras na mahuli mo siya sa aktong nagtataksil sa iyo. LV, matalino ka. Kaya gamitin mo yung talino mo sa pagpili ng lalaking sasamahan ka. At mamahalin. Pagkatapos ng revelasyong yon ni Mama, ay nagpa siya akong harapin si Eldrin pag uwi ko sa bahay. At tulad ng aking inaasahan ay itatanggi niya ang lahat ng akusasyon ko sa kanya. Huwag kang maniwala sa kanya. Sinungaling siya. Galit na sabi niya sa akin. Hindi ko kabit si Princess. Magkaibigan lang kami. Ang lakas mo mag-alibay kahit na buking ka na? Sarkastikong sabi ko sa kanya. Eldrin, hindi magsisinungaling si Mama sa akin. Kabit mo ang princess na yon. Kumpronta ko sa kanya. Sa puntong yon ay hindi ko na rin mapigilang umiyak ng dahil sa galit. Sige, aminin ko sa iyo. Kabit ko nga si Princess. Bakit, masama ba? Sarkastikong sabi ni Eldrin sa akin. Nagulat at nanlaki ang aking mga mata sa pag-amin niya sa akin. Para ba kasing proud siya na ipangalandakan sa akin na may kabit siya. Sasampalin ko na sana si Eldrin ngunit agad niyang sinalag ang aking kamay. Huwag mo akong sasampalin. Bago mo ako saktan, isipin mo muna kung ano yung mga pagkukulang mo sa akin. Alam mo, LV, hindi naman ako manlalamig sa iyo kung hindi mo rin kagagawan. Hindi ako mangangabit kung ako lang ang mahal mo. Kahit ano pang idahilan mo, hindi pa rin katwiran na lokohin mo ako. Naibulalas ko sa kanya sa sobrang galit. Bakit ikaw? Pinigilan ba kitang mahalin mo si Januar? Hindi naman, di ba? Balik niya sa akin. LV, alam ko na mahal mo pa rin ang lalaking yon hanggang ngayon. Masakit yon sa akin. Hanggang ngayon. Masakit yon sa akin pero tiniis ko ang lahat.
Kaya ako naghanap ng pagmamahal sa iba kasi hindi ko na kaya pa yung pagiging panakipbutas. Sabi pa niya sa akin. Hiwalay mo na yung kabit mo, Eldrin. Panakipbutas ka man o hindi ay wala ka pa ring karapatan. Na mga bit kasi ako ang asawa mo. Kasal tayo. Giit ko sa kanya. Kung dati nagpapapi ako sa'yo, pues hindi na ngayon. Hindi ko hiwalayan si Princess kahit na ano pang mangyari. Pagmamatigas pa niya sa akin. Kung gusto mo maghiwalay na lang tayo. Total yun naman ang matagal mo nang minimithi, hindi ba? Paghahamon pa niya sa akin. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Hindi, Eldrin, kahit na anong mangyari, paglalaban ko pa rin ang karapatan ko bilang asawa mo. Giit ko sa kanya. Papadudot aminin kong kasalanan ko ang lahat. Kaya naging ganoon si Eldrin dahil sa patuloy pa rin ang panlalamig ko sa kanya. Dahil nga si Januar ang mahal ko. Pero sa kabilang banda ilang taon na kaming walang komunikasyon ni Januar kaya nagdesisyon na lamang ako na kalimutan na ang kahibangan ko kay Januar. Samantala ewan ko ba kung bakit ng mga panahong yon ay pinaglalaban ko pa ang karapatan ko kay Eldrin bilang asawa niya. Kahit na hindi ko naman siya lubos na mahal. Siguro dahil sa pera. Oo, pangit mang pakinggan pero marami kasi kaming naipundar ni Eldrin kaya ayaw kong mawala lang yon ng dahil lamang sa isang kabit. Kaya nga papadudot isang palabang asawa ang humadlang sa kanila at pinaglaban ko kung ano ang alam kong pag-aari ko. Papadudot hindi nagtagumpay ang kabit ni Eldrin sa pagkamal ng mga ari-arian namin ng asawa ko. Pero sa kabilan ng lahat ng paglaban ko ay hindi ko na hinangad pa ang pagmamahal sa akin ng asawa ko. Hinayaan ko na lamang si Eldrin basta wag lang siyang lulustay ng pera para lang sa babae. Samantala isang araw ay naisipan kong isearch si Januar sa Facebook at yun nga nakita ko siya. Doon ay hindi na ako nagdalawang isip na makipag-chat sa kanya. At doon na nagsimula ang komunikasyon namin na nauwi rin sa madalas naming pagkikita. Hanggang isang araw, isang pag-amin ang aking ginawa. Mahal pa rin kita, Januar. Pag-amin ko sa kanya. Nagulat siya sa aking sinabi. Pero paano na si Eldrin? Kasal kayong dalawa. Pag-aalala niya. Aaminin ko sa iyo. Mas mahal kita kesa sa asawa ko. Ang totoo nga niya na hindi ko naman minahal si Eldrin. Pagtatapat ko pa sa kanya. Ikaw, huwag mong sabihin sa akin na lipas na ang mga nararamdaman mo para sa akin. Panunubo ko sa kanya. Sige, aminin ko mahal din kita. Kaso'y nagdadalawang isip ako kung pupursigihin ko ba itong nararamdaman ko para sa iyo. At alam mo na ang dahilan. Sabi niya sa akin. Ayaw kong manira ng pamilya. Ayaw kong maging dahilan para magkahiwalay kayo ng asawa mo. Ayaw ko na ako pa ang maging dahilan ng malaking problema mo sa buhay. Sabi pa niya sa akin. Pero Januar, kung pipigilin natin ito ay magdurusa lang tayo. Insist ko sa kanya. Hindi ko kailanman minahal ang asawa ko, Januar. Kung ganoon sana, hindi mo na lang siya pinakasalan. May bakas ng panghihinayang ang boses ni Januar nang sabihin niya sa akin yon. Paanong hindi ko siya pakakasalan? Iniwan mo ako nun. Januar, sobra ko nasaktan sa ginawa mo sa akin. Nakipaghiwalay ka sa akin nang hindi man lang inaalam ang katotohanan. Paalala ko sa kanya. Oo, maaring pinagsabay ko kayo ni Eldrin noon. Pero ikaw ang nakatakda ko sanang piliin noon. Kaso iniwan mo ako. Kaya naging panakipbutas ko na lamang si Eldrin. Ang sabi ko pa sa kanya. At ako pa ngayon ang pinapalabas mong may kasalanan? Umiling ako bilang sagot sa kanya. Hindi sa ganon, Januar. Maaaring nagkamali ako pero dati yon. Pinagsisihan ko na yon. Bigyan mo naman sana ako ng isa pang tsansa. Pakiusap. Yon ang sabi ko sa kanya para lamang kumbinsihin siyang ipaglaban ang pagmamahala naming dalawa. Papadudot pinaglaban ko ang pagmamahal ko kay Januar pero nabigo ako dahil ayaw talaga ni Januar.
Pero sa kabila noon ay hindi ako nawala ng pag-asa at patuloy ko siyang kinulit. Yun nga lang, kasabay din noon ang panggugulo sa kanya ng asawa ko. Kaya hindi makuhang makipaglaban sa akin ni Januar dahil siguro sa takot na ma-involve sa kaguluhan. Samantala isang araw ay isang desisyon na ang ginawa ko na tatapos ng lahat. Bakit ka ba ganyan kung makatrato ka sa akin ha, LV? Parang hindi mo ako asawa ha. Sabi sa akin ni Eldrin nang minsang kumprontahin namin ang isa't isa dahil sa pananakit na ginawa ng asawa ko kay Januar. Sana hindi na lang kita pinakasalan. May pagsisising sabi ko sa kanya. Sa puntong yon ay umiyak na sa harapan ko si Eldrin. Sana nga hindi mo na lang ako pinakasalan. Kung ganito lang pala ang aabutin ko sa iyo. Sana hindi mo na lang ako nakilala. Napakasama mo, LV. Bakit? Anong meron ba sa Januar na yan na wala sa akin? Binigay ko naman sa iyo ang lahat. Nagpakabuti akong asawa sa iyo. Minahal kita. Hindi pa ba sapat yon para mahalin mo rin ako? Maawa ka na sa mga sarili natin. Palayain na natin ang isa't isa, ang sabi ko sa kanya. Ngunit nagmatigas pa rin si Eldrin. Sige, ipagpatuloy mo yung pangangabit mo. Pero sinasabi ko sa iyo, LV, gagawin kong miserable ang buhay ninyo ni Januar. Hindi ko kayo titigilan. Pagbabanta pa niya sa akin. Sige, gawin mo. Hindi ako natatakot sa iyo. Paghahamon ko pa sa kanya. Nang tangka ko siyang lalayasan ay agad niyang hinawakan ng mahigpit ang aking braso. Siyempre nagpapalag ako noon. Kung aalis ka, mag-iiskandalo ako. Ilalabas ko ang mga baho mo. Pagbabanta niya ulit sa akin. E di ilabas mo. Sino ang magmumukhang kawawa? Ikaw. Sasabihin nilang napaka-desperado mo. Galit na sabi ko sa kanya. Pagkatapos noon ay tuluyan ko na siyang hiniwalayan noon, Papa Dudut. At yun nga, si Eldrin naman ang nanggulo sa amin ni Januar. Ako naman ang nagbadyang magtaksil. O Papa Dudut, nagkaroon kami ng relasyon ni Januar at kung ano yung ginagawa ko dati kina Eldrin at sa kabit niya ay ginawa rin sa akin ng asawa ko. Ginulo kami ni Eldrin at pinagtangkaan ang buhay. Kaya hindi katakatakang isang araw ay susuko na lamang si Januar sa relasyon namin. LV, nakukonsensya na ako. Ibang klase na ang asawa mo. Nangangamba ako na baka pati ikaw ay pagtangkaan na niya. Hindi kakayanin ang konsensya ko na may mangyari sa iyong masama. LV, mahal na mahal kita kaya ayaw kitang mapahamak. Kaya nga nakapagdesisyon na ako. Panimula ni Januar habang ako naman ay nakakaramdam ng kaba habang binabanggit niya ang mga salitang yon. Gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo, LV. Pagpapatuloy pa niya. Pero mahal kita, Januar. Pakiusap naman. Halos magmakaawa ako sa kanya na bawiin ang kanyang sinabi. Lumayo ka na sa asawa mo at lumayo ka na rin sa akin. Kapag nalaman kasi ni Eldrin na magkasama tayong dalawa ay hindi niya tayo titigilan. Hindi niya tayo patatahimikin, ang sabi pa niya sa akin. Sa puntong yon ay nakaramdam na ako ng disappointment sa kanya, Papa Dudut. Duwag ka, Januar, na ibulalas ko. Oo, duwag nga siguro ako. Natatakot ako kasi hindi sa lahat ng oras ay may pagtatanggol kita laban sa mga taong nananakit sa iyo. LV, sana'y mapatawad mo ako. Malungkot niyang sagot sa akin. Hindi ko naman napigilang umiyak pagkatapos noon. Masakit ito para sa akin, LV. Pero para din sa iyo ito. Sana'y maintindihan mo ako, ang sabi pa ni Januar sa akin. Januar, please. Huwag mo naman akong iwanan. Pagmamakaawa ko pa noon sa kanya. Ayusin na muna natin ang mga gusot sa buhay natin. Kapag ayos na, saka natin ipagpatuloy ang lahat.
Final na ang desisyon ni January noon, Papa Dudut. Sabihin mo na kasi kung hindi mo na ako mahal. Hindi yung puro ka palusot. Ano? Kasi kung talagang mahal mo ako ay magkasama tayong lalayo sa asawa ko. Isang tao lang si Eldrin. Kaya natin siyang labanan kaya hindi ka tuwira na natatakot ka para sa seguridad mo. Mas magiging ligtas tayo kung magkasama tayong dalawa. Katwiran ko sa kanya. Elvin, naguguluhan na kasi ako. Kaya ako gustong lumayo muna ay para pag-isipan tong mga nararamdaman ko. Pag-amin niya sa akin. Yan ang hirap sa iyo, paasa ka. Hindi mo na lang ako diretsahin na hindi mo na ako mahal. Ang sabi ko sa kanya habang nagtataas ako ng boses. Hindi na ako sigurado kung mahal pa rin kita. O hindi. I'm sorry. Yun ang sabihin mo. Hindi yung puro alibay ka pa. Sige, kung yan ang gusto mo ay maghiwalay tayo. Akala ko pa naman January paglalaban mo ako. Pero nagkamali ako. Nagsayang lang ako ng panahon sa'yo. Galit na sabi ko noon kay January pagkatapos noon ay nagpasya na akong palayain siya. Papa Dudut, yun na ang simula para kalimutan ko na si January kaya tinanggap ko na lamang ang lahat. Hindi na siya nagpakita sa akin pagkatapos noon. Samantala hindi ko na rin binalikan pa si Eldrin at tuluyan na kaming naghiwalay. Sa ngayon ay nasa bahay ako ng mga magulang ko dito sa Baisa. Malungkot pa rin ako dahil hindi pa lubusang naghihilom ang mga sugat ko. Pero alam ko na darating din ang araw na makakalimutan ko ang lahat at gagaling din ako. Papa Dudut, heto lamang ang maibabahagi ko sa inyo. Sana po'y mabasa niyo ito at muli thank you and God bless sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, LV. Una sa lahat, LV, ayaw ka man naming sisihin pero isa ka sa mga dahilan kaya nangyari ito. Namangka ka sa dalawang ilog. May mga napaglaro ang mga damdamin. Mga damdamin ni na Eldrin at January. Sa huli natikman mo ang resulta ng iyong pagkakamali. Oo, maaaring naiintindihan ka namin na nalilito ka noon kung sino sa dalawa ang tunay mong mahal. Ngunit hindi pa rin sapat na dahilan yon para mangaliwa at paglaruan ang kanilang damdamin. Later on, na-realize mo na mas mahal mo pala si January. Kung ganoon ay bakit nagpakasal ka pa rin kay Eldrin? Oo, naawa ka sa kanya pero ibang usapan ang kasal. Isa yung panghabang buhay na commitment. Kung hindi ka handa sa ganong klaseng responsibilidad ay huwag kang magpapakasal. Basta-basta. Ang matrimonyo ay sinasagawa ng taong nagmamahalan. Hindi ng taong kinakaawaan ang isa't isa. Hindi charity ang pagmamahal. Pero nangyari na ang mga ito, ang mahalaga ay na-realize mo ang iyong mga pagkakamali. Huwag kang mag-alala at darating din ang panahon na makaka-move on ka rin. Basta sa isip mo lang na kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Masakit man yon o hindi. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe para sa mga horror stories. Suportahan din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng mga listeners natin sa Spotify at sa YouTube. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat,
Pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa